Sira na to! Pa, nakita mo ba tsinelas ko? Hay nako, baka nasa lamay ng kapitbahay. Hala! Ba't andito to? Bawal daw iwanan ng sapatos sa gabi kasi maaaring isuot ito ng kaluluwa. Para sa kaalaman nyo, hindi ako naniniwala dati sa mga pamahiin. Lumaki kasi ako na puro biro lang ang tingin sa mga lumang paniniwala ng matatanda. Isa na doon yung bawal mag-iwan ng sapatos sa labas ng bahay kapag gabi. Sabi ng lola ko, may mga kaluluwa raw na naghahanap ng mahihiraman ng sapatos para makagala sa dilim. Kapag may naiwan ka raw sa tapat ng bahay, baka gamitin iyon ng hindi mo nakikita. Natatawa lang ako noon. Pero may nangyari sa amin na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Namatay yung kuya ng kaibigan ko dahil sa aksidente sa motor, si Kuya Benji. Kilala siya sa baryo bilang masayahin at palabiro, kaya halos lahat ng tao pumunta sa lamay niya. Noong unang gabi ng burol, maingay pa ang paligid. May nagkakape sa labas, may naglalaro ng baraha, at may mga batang habulan ng habulan sa bakuran kahit madaling araw na. Bandang 12:00, lumabas ako para bumili ng soft drinks sa tindahan. Pagdaan ko sa may pintuan, napansin ko yung sapatos ni Kuya Benji. Puting rubber shoes. Nasa labas lang ng bahay. Bigla akong naalala yung bilin ng lola Pare, ko. ipasok mo ang sapatos ng kuya mo sa loob. Kaya sinabi ko sa kaibigan ko. Pero ngumiti lang siya. Ayan mo na pre. Wala na si kuya para magsuot niyan. Hindi na ako nagsalita. Pagbalik ko, galing tindahan, napansin kong iba na yung pwesto ng sapatos. Kanina maayos na magkatabi. Ngayon, nakaharap na sa kalsada yung isa. Parang may naghanda para isuot iyon. Habang tumatagal ang gabi, pakiramdam ko lalo akong kinakabahan. Tahimik na yung ibang tao at unti-unti nang nauubos ang bisita. Tapos bigla naming narinig. Tunog ng sapatos sa sementadong kalsada. Mabagal. Parang may naglalakad paikot sa bahay. Napatingin kaming lahat sa labas pero walang tao. Tumigil yung tunog. Tapos maya-maya narinig ulit. Mas malapit na. Parang may umaakyat na sa hagdan. Yung tita ni Benji biglang napahawak sa braso ko dahil nanginginig na siya. Yung ibang lalaki lumabas agad para silipin kung sino yung naglalakad. Pero paglabas nila, wala silang nakita. Tahimik ang buong bakuran. Pero napansin namin agad yung sapatos. Putik na. Parang ginamit sa mahabang lakaran. Biglang nagsalita yung matandang kapitbahay namin. May gumamit na niyan. Kinilabutan ako noon dahil sabay-sabay kaming napatingin sa kabaong. Tahimik lang si Kuya Benji sa loob. Pero hindi mawala sa isip ko yung tunog ng sapatos. Bandang 3:00 ng madaling araw, may malakas na sigaw kaming narinig mula sa loob ng bahay. Takbo agad kami papunta sa kabaong. Pagdating namin doon, nanginginig sa iyak yung nanay ni Benji habang nakaturo sa loob. Nasa paanan ng bangkay yung sapatos. Suot na niya. At ang pinaka nakakatakot, puro putik ang ilalim ng paa niya pati yung puting medyas. Parang may pinuntahan siya sa labas. Simula noon, hindi na ako tumatawa sa mga pamahiin ng matatanda. Kasi minsan, may mga bagay na hindi natin nakikita, pero tahimik lang silang naghihintay sa dilim. At kapag may naiwan kang sapatos sa labas ng bahay, baka may ibang gumamit habang tulog ka.